Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ads sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Fernando Jimeno, shoutout kay Nelson. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Malinaw, bigla niyang naunawaan kung bakit nag-ambush ang Xiao Chuanhua at mga taong aso sa tarangkahan ng lungsod. Hindi ito pagnanakaw ng mga tahanan. Sa madaling salita, ito ay pangangaso lamang ng mga mangangaso. Bigla rin niyang naunawaan na ang pulang lupaing ito, maging ang lupain sa labas o ang dugo at tubig sa lungsod, kung saan ito nanggaling. Napakaraming tao ang kailangang kumain ng mga tao para mabuhay, at ang halagang kailangan ay natural na malaki, kaya ang katumbas na, pagkain na lalabi, ay natural na hindi maiisip. Hindi nakakagulat na ang lupaing ito ay tinatawag na death zone. Mahirap talagang makaalis dito ng buhay ang sinumang nakapasok dito sa harap ng grupo ng mga nagugutom na lalaki. Mukhang hindi naman kasing bangis ang mga tao dito gaya ng iniisip nila. Pinapatay nila ang mga tao nang walang pinipili. Gusto lang nilang mabuhay at kumain. Gayunpaman, mula sa ibang pananaw, tinatawag din silang mabangis sa pagsasanay. Ang lahat ay tila ganap na malinaw at malinaw. Gayunpaman, may tanong pa ako. Kumunat ang noo ng matanda. Tumingin si Aaron sa kanya at nakita niyang nakalok ang kilay niya. Mukhang nahulaan din ni Aaron ang gustong itanong ng matanda. Sa katunayan, ito rin ang tanong na gustong itanong ng Aaron. Sa makatuwid, sa pag-iisip nito, hindi niya maiwasang tumingin ng diretso kay Xiao Chuanhua kasama ang matanda. Kung ikukumpara sa nakaraang twist, sa pagkakataong ito ay malinaw na hindi nag-atubili si Xiao Chuanhua, magtanong lang. Ilang tao ang nasa iyong buong Magic Cloud Ghost City? Tanong ni Aaron. Ang hangganan sa ilalim ng lupa ay nahahati sa 4 na lugar, silangan, kanluran, hilaga at timog, na may kabuuang hindi bababa sa 40,000 katao. Halos ayaw sumagot ni Xiao Chuanhua, gayunpaman, ito ay karaniwang kalkulasyon lamang, dahil hindi ako kwalipikadong pumasok sa ibang mga distrito, kaya maaari lamang akong magkalkula ayon sa sitwasyon ng aming distrito. Higit sa 40,000 tao. Ang matanda ay halatang nalilito sa numerong ito at tumingin sa Aaron. Aaron ay hindi tumugon. Sa kabaligtaran, sa kanyang puso, kahit na ang bilang ng 40,000 ay talagang napakalaki, ito ay tiyak na ang dulo ng malaking bato ng yelo. Kung bakit may ganoong ideya, ang dahilan ay napakasimple din. Sa kasalukuyan, lahat sila ay nagtatrabaho, nasa ibaba lamang. Sa makatuwid, kung mayroong isang ilalim na layer, dapat mayroong isang itaas na layer. Bagamat ang mga taong iyon sa lupa ay wala sa Aaron, halatang mas mataas sila kaysa sa mga nasa ilalim ng lupa, kaya malamang na sila ang tinatawag na upper class. Kung gaano karaming tao ang mayroon sila ay napakalaking bilang din. Paano kung nasa lupa? Tanong ni Aaron. Hindi malinaw, pero the superior has always been the survival of the fittest. Para din daw masiguro ang elite at quantity ng upper class. Daanan ng bulaklak ng Xiaochun. Kung 10,000 lang ang nakalagay dito, at least 50,000 na tao dito. Parang ang daming hindi makakapit sa pagnanakaw lang sa mga dumadaan. Kumunat ang noo ng matanda. Tumango si Aaron, na siya rin ang pinakabago at pinakamalaking tanong sa pagitan niya at ng matanda. Bagamat isang ang mahalagang lugar ang pulang lupa at maraming pedestrian ang dumadaan, hindi alam kung ilang taon na ang nakalipas. Dahil ang lupain ng pulang lupa ay may ganoong pangalan, kakaunti ang mga tao dito ang nangahas na makipagsapalaran. Sa partikular, ang mga paligid na lungsod ay nagtayo pa ng mga bagong kalsada. Sa kasong ito, kakaunti ang mga tao mula rito. Upang mapanatili ang kaligtasan ng 50,000 mga tao na may ganoong bilang ng mga nakawan ay hindi imposible, ito ay masasabing isang pantasya.
Nang makita ang matandang lalaki at si Aaron na nakatingin sa kanilang sarili, mapait na ngumiti si Xiao Chuanhua at sinabing, gusto mo ba talagang malaman? Tumango sila, nagmamadaling idinagdag ni Pangolin, Xiao Chuanhua, huwag kang magbenta sa pagkakataong ito, anyway, naiinis ako, mas mabuting magsaya, medyo hindi rin komportable si Xia Wei, pero tumango pa rin siya, Young Master Han, napakatalino mo, ano sa tingin mo? Hindi gaanong nagsalita si Xiao Chuanhua, nakatingin sa Aaron ng mahinahon, tanungin mo ulit sarili mo, bahagyang sumimangot si Aaron, at muling umikot ang kanyang utak, kasabay nito, binabasa rin ng kanyang mga mata ang mga mata ni Xiao Chuanhua, sinusubukang maghanap ng ilang sagot mula sa kanya, gayunpaman, ngumiti lang siya at tumugon sa Aaron, tigang na lupain, napakalaking populasyon, ngunit halos balewala ang pagkain, ano ang inaasahan nila para sa pagkain, tumingin kay Han Sanyi, ngumiti si Xiao Chunhua at sinabing, nga pala, may iba akong pangalan, Buddy, nagulat si Aaron. Mga master okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master, salamat sa solid na suporta po. Ask a good question. Bigla mo bang binanggit ang ibang pangalan mo? Tsaka, hindi naman kasing ganda ng Little Spring Flower mo ang pangalan ni Buddy. Nahuhulog na ang lupa, si Pangolin ay nag-iisip din ng mabuti tulad ng Aaron. Bagamat alam niyang hindi siya kasing talino ng Aaron, paano kung isang toneladang imahinasyon ang pumasok sa isip niya? Ngunit, sino ang nakakaalam na kapag siya ay nag-iisip ng seryoso, si Xiao Chuanhua ay biglang nagpasok ng ganoong pangungusap. Biglang ngumiti si Aaron at tumingin sa matanda. Malinaw, nagbigay ng malaking pahiwatig si Xiao Chunhua. Walang espesyal na kahulugan ang di, ngunit madalas itong may bagong kahulugan sa pagsilang ng ilang kaugalian. Sa makatuwid, madalas itong isinama sa mga stroke. Ito ay madalas na ginagamit sa mga ordinaryong pamilya upang kunin ang palayaw ng kanilang anak na babae upang umasa na ang susunod na anak ay lalaki. Ang pangalan ng Zhaodi ay karaniwan ngunit hindi karaniwan, kaya naman. At ang Xiao Chuanhua ay may 8. Ipinapakita nito na mayroon siyang hindi bababa sa 7 kapatid na babae. Gayunpaman, hindi kalakihan ang bahay ni Xiao Chuanhua. Bahala na ang 8 tao, kahit 5 tao ay medyo siksikan. Walang iba't ibang pang-araw-araw na pangangailangan o bakas sa bahay. Ipinapakita nito na si Xiao Chuanhua ay nabubuhay mag-isa sa kasalukuyan. Paano ang 7 niyang kapatid? Nang hindi niya sinabi ang kanyang palayaw, bigla niyang sinabi ang Aaron sa oras na ito. Naturally, kailangan niyang ituro ang isang bagay. Ang pinakaposibleng punto ay ang 7 magkapatid na babae na hindi nagsasama-sama. Sa makatuwid, kaugnay ng paksang ito, biglang naisip ni Aaron ang isang napakapangit na posibilidad. Bigla siyang sumimangot, at bahagyang umatras ang katawan, imposible. Nang makita ang gulat na hitsura ni Aaron, ang matanda at si Xia Wei ay halos hindi namamalayan, at ang kanilang kutis ay agad na namutla. Tanging Pangolin, tinitingnan ang ekspresyon ng 3 tao, ang buong tao ay manhid at ignorante. Yung sa lola niya, anong nangyari? Bakit biglang natakot ang 3 lalaki na ito? Kahit Aaron, gusto niyang magtanong, ngunit bigla niyang naramdaman na alam nilang lahat, ngunit hindi nila naiintindihan. Ito ay tila lubhang nakakahiya, kaya ang buong tao ay ganap na nasa lugar at malapit nang sumabog sa lugar. Young Master Han, ano sa tingin mo? Hindi pinansin ni Xiao Chuanhua ang kanilang nakakatakot na anyo at natatawang tanong. Nang makitang siya ay napakabukas ng pag-iisip, pansamantalang nagtanong si Aaron, kung sa tingin ko ay mabuti, ang iyong 7 kapatid na babae ay dapat na wala na. To be exact, may 2 magkapatid. Napangiti siya. Oo naman. Sinuntok ni Aaron ang isang kamay at tinamaan ang kabilang palad. Oo naman, ito ang nahulaan ko. Kuya Aaron, hindi ka talaga dapat nandito. Dito. Nais ding maintindihan ni Xia Wei. Masakit siyang tumingin kay Aaron. Obviously, hindi niya matanggap ang katotohanan ito. Huminga din ng mahabang hininga ang matanda para maibsan ang panlulumo sa kanyang puso. Tumingin si Aaron kay Xia Wei at biglang tumango, tama na. Kumakain ang mga tao. Ang dahilan kung bakit napakaraming tao dito ang mabubuhay ng maayos ay ang kanilang pagkain ay ang kanilang sarili. Nang marinig ito, namamanhid ang anit ng Pangolin. Hinailan niya ang kanyang buhok at sinabing may hindi katanggap-tanggap na pagkabigla, ito. Paano ito posible? Ngumisi ang matanda,
Anong imposible? May iba pa bang posibilidad na mamuhay sila sa napakaraming tao? Oo, sa sobrang laki ng populasyon at baog na lugar, ano pa ba ang makakain nila? Kahit na hindi ka na naniniwala, dapat mong aminin na ito lamang ang makatwirang paliwanag. Kung ikukumpara sa sorpresa ng 4 na tao, sa oras na ito, walang pakialam si Xiao Chanhua. Ngumiti siya ng malumanay, magpakita ka ng isang bagay, at mauunawaan mo. Pagkatapos, tinitigan ni Xiao Chanhua si Aaron, at bahagyang itinaas ang kanyang kamay. Magagamit mo ba ang iyong kamay? Hindi alam ni Aaron kung bakit, ngunit pagkatapos ng kaunting pagsasaalang-alang, tumango siya. Sa puntong ito, siya ay labis na nalilito at nakikiusyoso sa kung ano ang gustong ipakita ni Xiao Chanhua sa kanyang sarili. Gusto ko lang ipakita sa inyo ni Miss Xia Wei. Kaya, sabay tingin ni Xiao Chanhua sa matandang lalaki at panggalan sa tabi niya, at saka tumingin sa mga katabi niya. Tumango ulit si Aaron, naunawaan ito ni Xia Wei at tinakpan ang tatlo ng simpleng enerhiya. Halos kasabay nito, kinuha ni Xiao Chanhua ang kamay ni Aaron at inilagay ito sa kanyang likod, hinayaan siyang hawakan ang kanyang kwelyo sa likod, at pagkatapos ay biglang ginalaw ang kanyang katawan, luha, napunit kaagad ang kanyang Amerikana. Nang direktang tumambad sa harap ng Aaron ang pares ng Jade Box, dapat niyang aminin na tanga siya noong panahong iyon. Paano niya naisip na biglang gagawa ng ganoong bagay si Xiao Chanhua? Namula ang mukha ni Aaron. Nang sinusubukan niyang magpaalam sa kanya, bigla niyang nakita na mayroong isang string ng mga pulang numero sa pagitan ng kanyang leeg at kaliwang balikat. 87,914. Dahan-daang binasa ng Aaron ang string ng mga numero. Ito ang aking code. Bumagsak ang mga salita ni Xiao Chanhua, at muli niyang hinubad ang kanyang punit na damit, anuman ang puwang sa likuran niya. Code. Aaron na kalsada. Oo, lahat ay may code pagkatapos ng kapanganakan, at ganap itong magkakabisa pagkatapos ng adulthood. Ngumiti ng mapait si Xiao Chanhua. Sumimangot si Aaron, ibig mong sabihin halos araw-araw may loto, at pagkain ang mga nabubunot diba? Tumanggaw si Xiao Chanhua. Anong hayop? Galit na sabi ni Xia Wei. Paano kung hindi ka madrawing? Take charge of the work. Aaron na kalsada. Ito ay negosyo ng mga lalaki. Daanan ng bulaklak ng Xiaochun. Paano ang mga babae? Kakaibang sabi ni Xia Wei. Sa katunayan, ito ay talagang kakaiba. Bagamat maraming tao sa ilalim ng lupa sa Eastern District, karamihan sa kanila ay mga lalaki. Bagamat may mga babae at bata, kakaunti sila. Ang mga babae ay natural na kailangang maging abala din. Mapait na sabi ni Xiao Chanhua. Ang sinumang babae dito ay karaniwang isang kasangkapan mula sa pagsilang hanggang sa kamatayan. Both beauty and ugliness are just reproductive tools. If you look better, you will have more playthings. Walang laban. Anyway, the ultimate goal is to get pregnant and have children year. Kung pwede kang magkaanak, ang dami mo, ay mas malamang na maalog, at kabaliktaran. Nang marinig ang mga bulaklak ni Xiao Chanhua, nagdikit ang ngipin ni Aaron, at si Xia Wei ay puno rin ng galit. Paano magagawa ng mga tao ang ganoong bagay? Ito ay walang pinagkaiba sa mga hayop. Papatayin ang mga nanginginig sa dami. Pagkatapos damyugo, ilalagay sa mga supot, at saka ikakalat sa kadena na bakal. Iluluto sa malaking kalan sa bawat distrito at ipapadala sa itaas na patong. Sa amin naman, kumakain kami ng sobra o tinatapon na viscera. Sa pagsasalita tungkol dito, ibinaba ni Xiao Chunhua ang kanyang ulo ng malalim bukod pa sa pagiging bitter. Para sa kanya, isa siyang halimaw na kumakain ng kanyang buhok at umiinom ng kanyang dugo. Naturally, kumpara sa Aaron at Xia Wei, higit pa siya sa isang first-class na tao. Ang iyong 7 kapatid na babae at 2 kapatid na babae ay kinilig sa numero. Kaya, hindi natuloy ang Aaron. Oo, pati mga magulang ko. Sa pagsasalita tungkol dito, mapait na ngumiti si Xiao Chanhua. O, ina at maraming ama. Maraming tatay. Basta mabubuntis ang mga babae dito, who cares kung sino ang ama ng bata. Ngumiti ng mapait si Xiao Chanhua. Natahimik agad sina Aaron at Xia Wei. Malinaw, ang mga tao at Diyos ay nagalit sa karanasan ni Xiao Chunhua. Naisip mo na bang tumakas dito? Pareho kayong alipin nila at pagkain nila. Kahit baboy ay hindi ginaganito. Masakit na sabi ni Xia Wei. Napangiti ng mapait si Xiao Chanhua. Syempre. Kung gayon,
May gustong sabihin pa si Zia Wei, ngunit pinigilan siya ng Aaron sa ngayon. Siyempre, gusto niyang tumakas dito. Kung hindi siya lalabas sa gate ng lungsod kasama ang mga asong iyon, lalo pa ang sasabihin ng lalaking oso. Malinaw, hindi lamang niya gusto, ngunit ginawa rin ito. Ang gayong payat at mahinang babae ay kailangang harapin ang mga magaspang na lalaki ng mga taong oso. Natatakot ako na isa itong bangungot para sa sinuman. Sa makatuwid, ayaw ni Aaron na maalala ni Zia Wei ang mga masasakit na pangyayari sa nakaraan. Itinaas niya ang kanyang kamay at marahang tinapik ang balikat ni Xiao Chuanhua. Kahit ano pa ang nangyari noon, ngunit ipinapangako ko sa iyo, hindi mo pagdurusahan ang mga krimeng ito sa hinaharap. Ilalabas kita rito. Oo, nangako sa'yo si Kuya Aaron. Kaya mo yan. Salamat. Tumanggaw si Xiao Chuanhua. Si Aaron ay malumanay na ngumiti at umaaliw sa kanyang mga mata. Nang may sasabihin pa sana siya, biglang nanginig ang energy mask. Nagkatinginan ang tatlo na kinakabahan. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!